Good morning, everyone. Good morning, guys. We are outside now and we are going to the market and buy for today's lunch and dinner until the budget for 1 week. So, mamimili tayo ngayon, guys. Tapos, vlogging na rin. So we are outside for the market and also vlogging. So ayan, magba-vlog tayo at magchismisan na rin. So salamat na lang sa Diyos at merong vlog kaya meron tayong extra na kaibigan. So vlogging is my friend and our friend. Because in abroad or in Europe is, sorry guys, we are always alone. That is why vlogging is for us very important. So let's go, guys. Lord, tulungan niyo po kami sa aming biyahe. Ang ganda ng ano na yan, simbahan. Oh. Cute. Very cute. The church, the small church is very cute. That chapel. Cute niya. No? Ganda-ganda pa. So, yun guys. As you can see, we are in winter country. So, I live already here almost 24 years in Austria, Europe. And the life is ups and down, but the ups is always greater than downs in life. So yun guys, the snow is white. So I always love the snow, but at this time or this last 10 years ago, the snow is really not really every day, but that is why we are thankful that we have a little bit snow, as you can see. But in the mountain there are always snow, like 1,000 meter sea level high there is always snow. But if I have time, so we will go to visit the mountain and see the snow there, because now it's really not too much snow to expect in until 3 weeks, because I already looked to the weather forecast and there are no sign of snow. So ayun, sayang naman kasi wala ngang snow, pero ano naman magagawa natin, talagang ganun. Minsan ganun talaga ang buhay, talagang hindi tayo maka 100% na ang nature is ibibigay sa atin lahat. Kasi guys, alam nyo, kapag maraming snow, nagpapadulas kasi kami sa snow at naglalakad lang kami na yung suot namin is para sa snow na sapatos at coat na para sa snow. Kaya minsan nai-enjoy din talaga namin kahit na super lamig. Kagaya ngayon, -2 degrees Celsius ang actual temperature namin. Parang summer lang ang itsura niya, pero sa totoo lang super lamig. Kaya nga ang suot ko makapal kasi ganun talaga. Meron pa akong t-shirt, meron pa akong sando, meron pa akong long sleeve, at meron pa akong winter coat. At ang aking suot naman na legging ay pang thermo legging.
pwedeng dublehin at pwedeng isa. Pag duble, mas maganda kasi mas ma-feel mo yung init sa katawan habang naglalakad ka sa minus degree Celsius. So kasi yun naman din ang right outlet outfit for winter. Ang hirap no kasi minsan talagang iniisip ko pa kung anong sasabihin ko kasi ang hirap pala pag tatlong salita kasi marunong na ako mag-Tagalog, marunong ako mag-German, marunong pa ako mag-English. Yung English ko naman siyempre hindi ganun kagaling pero kahit papaano pwede na. So yun. And guys, as you can see the white spot in the field because of that is snow. The white is snow for 4 days. So like 4 days ago. Because every night is always until minus 10 degrees Celsius. So that is why the snow is still in the ground. At ngayon dadaan naman tayo sa mga kakahuyan guys. So dito minsan may mga tumatawid dito na wild animals, yung mga usa yan. The deer sometimes is here crossing the street, the road in the night. And sometimes also daytime. They are crossing the street because this is for the wild animals. This is their home for them to live the forest. So sometimes also wild rabbit. They are very nice. So ayan yung ang cute ng tractor. Buti salamat nag-extra ka sa vlog ko. Thank you. Bye tractor. Buti naman nag-extra ka sa vlog ko. Salamat kasi pampaganda ka rin ng vlog. The tractor is also a display for a good display for my vlog. So guys, the road is with salt. This is the road where they scatter the salt for against the slippery. So that is why as you can see black and white because of the salt and the cold also very cold temperature. Kaya maputi-puti yung kalsada kasi asin yan dahil sinasabugan nila ng asin yan guys kasi no choice, kailangan sabugan talaga dahil sobrang madulas ang malamig na panahon sa gabi. So hindi na pagkapaghintay yung isa talaga siya nag-overtake. So yan, daming kabayo. Ay naku, lalapitan nga natin yan minsan. Lalapitan natin yung kabayo na yan. Doon tayo dadaan guys. Dadaan tayo doon sa kanila. Kasi dyan dyan sumasakay minsan yung anak ko pag nag-train siya papuntang trabaho. So dito tayo dadaan. La 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 la. Bahay na yan sa right side. Cute naman. Ano yan bahay? So cute na mga bahay dito guys. So talagang ganda dito, tahimik ang kanilang lugar. Small barangay here but it's very peaceful and silent. It's not too much building, just a few houses, but it's really silent place and peaceful place. So nakikita pa rin natin ang mga puti-puti sa kalsada dahil yan ay snow pa rin na nag-frozen dahil sa minus degree Celsius sa gabi. Ganda-ganda dito. Minsan nga pag may oras mag-ano ako dito. Cute ang bahay na yun guys. Alam nyo, minsan
pag ako lang naglalakad mag-isa, alam mo ginagawa ko, nag-aano lang ako, naglalakad, nagwo-walking, tapos nagba-vlog, tapos tinitingnan syempre yung mga magagandang bahay at mga simpleng bahay, lahat tinitingnan natin ang beauty ng ating nature. Ganun kasi ako guys, lahat talaga na-appreciate ko sa maliliit na bagay at sa malalaki na bahay. Grabe talaga. Mas siyempre nga naman, laki kami sa hirap, laki kami sa isang kahigit at isang tuka. Kaya talagang na-appreciate mo yung mga bagay na maliliit, mula sa maliliit hanggang sa malalaki. So, siyempre mas gusto natin na yumaman tayong lahat at mas marami tayong pera para ano natin sa buhay, yung ating assurance sa ating sarili at sa ating mga anak. Talagang gano'n naman ang reality ng buhay. But what we have now is just appreciate and enjoy with the and magiging mabuting tao lang tayo sa kapwa. We don't need to harm the other people. Also when we are not good in mood, so but we have to control our words and our action not to harm anybody, kasi napaka-importante yun na hindi natin tinatarayan yung mga tao, hindi natin sila tinataasan ng boses. Kasi kahit ako din, ayaw ko sa lahat na sinisigaw-sigawan ako. Diyos ko po, maniwala kayo yan, ayaw ko sa lahat. Talagang mag-aaway talaga tayo pag tinataasan ng boses. Pero talagang nakokontrol ko din, kasi nga siyempre ayaw ko ng gulo ba, ayaw ko ng nagagalit, nasisira yung ating araw guys. Kaya dapat talaga i-control natin ating emotion at huwag tayo magpapadala sa init ng ating ulo, kasi alam mo na, hindi maganda yung nagagalit tayo, kasi nagkukulubot ang ating balat at alam mo yun, mas maganda pa rin yung lagi tayong nakangiti. Ayun. Ngayon, pag hindi naman talaga natin type na magsalita, just be quiet at huwag tayo mag-hirap ng mata. Kasi pag nang-hirap tayo ng mata, hindi maganda eh. So, dapat yun, minsan kasi mga anak ko ganun, minsan may oras talaga na nanghihirap sila ng mata kapag nagtataray na rin si nanay, kasi minsan pag hindi sila naghugas ng plato, edi sira. Yun, minsan lang naman, siyempre dinidisiplina ko sila para matuto sila maging dependent sa sarili. Mahirap kasi pag laging dependent pag dependent ang bata, kasi ano ba tawag doon? Oo, tama. Pag dependent kasi yung bata, hindi siya masasanay na maging independent. Kasi tayo mga Pilipino, kasi masyado tayong dependent sa ating mga kamag-anak. So, dapat marunong din tayo mag-adjust. Kung nandyan yung ating kamag-anak, is okay. Pero titingnan din natin na kailangan kumilos tayo mag-isa, magtrabaho tayo mag-isa, maglinis tayo mag-isa, ganyan. Mamalingki tayo mag-isa, mag-apply tayo ng trabaho mag-isa, kasi para rin yun sa ating strong mind at saka strong personality. Kasi guys, hindi naman kasi natin lahat mapangako na nandyan ang ating mahal sa buhay araw-araw. Kasi nga siyempre, diba, alam naman natin yun ang ibig sabihin na alam mo yun. Siyempre, pagdating araw, may asawa si ate, may asawa si kuya, may asawa si ante, yun, ganun ba. So, at least para pagka ganun tayo, masasanay na tayo sa nag-iisang buhay at mag-dependent na tayo. Independent naman tayo sa buhay. Kung masasanay tayo na ginagawa natin ang ating mga bagay-bagay sa buhay sa pag-araw. So yun guys, alam nyo, dito sa Europe, sa Austria, Europe, nung dumating ako nung year 2000, siyempre winter, alam mo na kapag winter, lamig na lamig ka, tapos hindi mo alam kung paano mag-gis ng tama. Kasi dito kailangan talaga pag winter, ang isusuot mo talaga lahat ay pants or legging or thermo legging,
thermo pants, thermo jeans, thermo shoes, yung talagang pang winter na mga gamit. Kasi hindi ka pwede magsuot ng mga gamit na pang summer. Kasi nga, yan ay lalamigin ka talaga. Kagaya ng bago pa lang ako dito. So, sayang, dapat pala pag nasa abroad ka, lagi kang magtanong ka lagi, magtanong ka sa mga kakilala mo, sa mga kapitbahay mo. Magtanong ka, huwag kayong mahiyang magtanong, guys. Kasi nakakatulong talaga ang magtanong. Hindi pwede na sundin natin kung anong nasa isip natin na hindi pa natin tinatanong ang tao, nag-alinlangan na tayo. So dapat talaga nagtatanong tayo. Kamag-anak mo man yan, kaibigan mo man yan, o ibang tao man yan. Basta magtanong ng maayos. Kaya siyempre meron namang mga puti na pag tinanong mo hindi yan sasagot. Kung ayaw na sumagot magtanong ka ulit sa panibagong tao. Kasi guys, may mga tao talaga na ready silang sumagot sa iyo ng maayos. Sa experience ko, may mga nagtataray, ayaw talaga sumagot pag tinatanong. Ang simple lang nila sagot, hindi ko alam. Tatalikod na sila. Kasi ganun ang mga puti, guys. Hindi sila kagaya natin na akala mo magsayang sila ng parang sa'yo na ganyan-ganyan. Isa lang ang sagot nila, yes or no. Ganun sila. Kasi mahalaga sa kanila ang minuto. Seconds is mahalaga sa kanila. Dahil mahalaga sa kanila ang pera. Dahil ang pera yun ang pambayad nila sa kanilang upa, pambayad sa kanilang bills. Yun ang importante sa kanila, guys. Hindi yung chika-chika. At sila ang mga puti ang mga puti talaga. Napaka-discipline sila sa oras. Ganun sila, guys. Parang discipline lang talaga sila. Lahat ng kanilang oras is doon nila ginagamit sa oras na pwede silang makapera. Ganun din sila. Kaya tayong mga Pilipino, wag tayo magtaka kung nasa ibang bansa tayo is ganun sila na wala silang oras halos nakausapin tayo. Dahil doon sila nagsasayang ng oras kung saan sila kumikita ng pera. Yun, guys. Hindi sila masamang tao, hindi. Talagang importante lang sa kanila ang pera. Dahil ang pera doon sila nakakapag bayad ng kanilang mga bills. Yun ang una sa kanila. Kasi hindi sila, guys, mahilig mangutang. Yan. Hindi po sila mahilig mangutang. Talagang nagtatrabaho po sila ng hard para makumita silang ng pera, para meron silang pamalikin. Ganun ang mga puti, guys. They are not bad. They are just disciplined people and they are just 100% for their life. So kaya siyempre meron namang iilan na talagang bibigyan ka talaga ng oras and kindness, but most of them are time is for them is very very important for money and so that to pay their bills on time. Ganun sila kasi on time sila, kaya ganyan din ang kanilang buhay. Maganda ang buhay nila kasi meron silang sariling inuupahan, hindi sila nakikitira sa nanay at tatay, at hindi rin sila nakikitira sa mga kapatid kasi talagang sinisikap nila na mag-isa sila sa apartment dahil ganun talaga ang kanilang disiplina sa sarili. Ganun, guys. So thank you so much, guys, sa inyong walang sawang pag suporta sa aking small tech. Thank you. Thank you, guys, sa inyong lahat. Thank you so much. Bye, guys.